message. So, biglang may, kunyari, parang may dumating na, parang scratch paper. Okay? May nagdalang gano'n na naalipin. Sabi siguro kay Pilato, "Sir, galing sa misis niyo." Okay, nakaupo sa judge seat. Okay? So, nakita kinuha ito ni Pilato at binasa niyang pasimple. Etong sabi nun sa mensahe, "Don't have anything to do with that innocent man. For I have suffered a great deal today in a dream because of him." Okay? Sabi ng misis niya, Huwag kang gagawa ng bagay na hindi maganda dyan sa... Ang sabi niya kay Jesus Christ, innocent. Okay? Kung babaguhin natin to sa wikang Tagalog, sabi siguro ng misis niya, okay? Sabi niya gano'n, huwag kang gagawa ng hindi maganda dyan sa taong yan na walang kasalanan. Alam mo ba kung bakit? Binangungot ako kaiisip dyan. Kasi, di ba, sino ba naman ang hindi ba bangungutin? Kakaisip mo na alam mo, ang taong ito mabait. Alam mo, walang kasalanan, pero ngayon pinapapatay. Eh, kung kailan nga yan, di ba? Kung yung 3 Pilipino napatay sa China eh. Alam natin may kasalanan, pero alam po ninyo ang ginawa ng mga tao, naaawa pa rin sila. Hindi sila makatulog. Dahil iniisip nila, kaya naman nakagawa daw ng kasalanan ng gano'n dahil sa kahirapan. Pero bagamat gumawa ng kasalanan at napatay, ang mga tao, dala-dala nila yung yung kabigatan na yun. Ito pa kayang si Jesus na wala namang ginawa kung hindi tumulong magpagaling ng may sakit. Okay? Magpalayas ng demonyo. Gumawa ng himala, magpakain sa mga nagugutom. Sabi ng kanyang asawa, "Don't do anything against this innocent man." Now, all of these things, okay, alam niya na si Jesus Christ walang kasalanan sa pamamagitan ng mga akusasyong mali. Alam niya si Jesus Christ hindi rin threat sa kanyang kapangyarihan. Wala siyang problema kay Jesus Christ. At alam niya na si Jesus Christ ay inosente. Bunga na rin ng sinabi ng kanyang asawa. Ngayon, iniharap si Jesus Christ kay Pilato. At ang tanong ganito, what will Pilate do with Jesus? Ngayon siya ay inaharap sa kanya ang ating Panginoong Jesus. Okay? Ito pong nakakalungkot na storya kay Pilato. Instead, nahusgahan niya ang ating Panginoong Jesus na this man is not guilty. This man is indeed innocent. Ang ginawa po niya, he disregarded his personal conviction. He never made a personal decision. Hindi siya nag-decide ng galing sa kanya. Alam po niyo bakit hindi siya nag-decide ng galing sa kanya? Because of fear of men. Natakot siya na itong mga taong ito will come against him and impeach him. Kasi pwede itong, alam po ninyo ang mga Hudyo, lubha po itong, kung merong mga tao sa buong mundo, sabi nga ng mga panahon na yon, na pinakamahirap, pinakamahirap i-handle. Numero 1 daw pong mga pasaway ang mga Hudyo. They are stiff-necked, sobrang tigas ng ulo, sobrang kulit, sobrang maipilit nila. Okay, mahirap. Eh, kilala ni Pilato itong mga Hudyo. Kaya, medyo may takot siya rito. Dahil alam niya na kapag nag-decide siya ng laban dito, lalo na ito'y Sanhedrin, teka muna, he's putting his position into jeopardy. Nanganganib yung kanyang posisyon. I love my job as a governor, as the representative of the Roman Empire, tama? Bilang ng Roman Emperor. Nakita natin dito mga kapatid, hindi siya gumawa ng personal decision. Ang nangyari po mga kapatid, si Jesus Christ ay nanatili lamang doon at ang ginawa niya, iniwasan niyang gumawa ng sarili niyang desisyon kahit alam niya na ang Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Alam po ninyo sa panahon natin ngayon, marami rin pong mga tinatawag na Pilate's reaction pagdating sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo gumagawa ng mga personal decision para sa Kanya. Bakit? Sa takot na may mga taong magagalit sa atin. Sa takot na ang ating yaman ay maapektuhan pagka tayo gumawa ng personal decision sa ating Diyos. We don't react or we disregard our personal conviction sapagkat ayaw natin na may mga taong lalayo sa iyo,
Ayaw natin ang tao aalaskahin ka. Gusto nating manatili doon, kagaya ni Pilato, manatili doon sa comfort zone. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Amen. Minsan magagalit tayo kay Pilato. Sabihin natin, sobra naman to si Pilato, sana ginawa na niya yung tama. Pero alam po ninyo, marami rin pong mga tao, kahit Kristiyano na, ang gumagawa ng Pilate's reaction. Minsan, sa sobrang takot natin, sa sobrang ayaw nating magsakripisyo, sa sobrang ayaw nating mawala ng mga bagay na gusto natin, ang ginagawa natin, hindi na lang ako magdi-decide. Hindi na lang ako magbibigay ng personal, hindi ko na lang ayusin o ipapakita yung aking personal conviction. Hindi na lang ako magdi-decide sa aking buhay. Hayaan ko na lang kung ano mangyari. Kaya sera-sera. Diba? Whatever will be, will be. Okay? Basta't mahirap kasi dahil ang ganda-ganda ng kalagayan ko. Ayoko magalit sa aking sinang, itakwil nila ako. O ng asawa ko, o ng mga kaibigan ko. O ayokong ang aking trabaho ay maapektuhan. If you refuse to make personal conviction. Kaya kita po ninyo, may mga tao, di ba? Gusto mo bang tanggapin si Jesucristo? Ngayong kilala mo na siya, ngayong alam mong minamahal ka niya, ngayong alam mong liligtas ka niya sa iyong mga kasalanan, namatay siya para sa iyong kasalanan? Gusto mong tanggapin? Ano sinasabi niya? Huwag muna. Ang tindahan po ninyo, mga kapatid, they are not making any personal decision. And that is what I call Pilate's reaction. Gusto kong isipin natin dito, mga kapatid, okay, sa mga ganitong uri ng pagkakataon, tayong mga anak ng Diyos, lalo na, dapat wag natin ikakahiya ang ating Diyos. Wag dahil lamang sa kagustuhan natin magkaroon ng mga bagay-bagay at i-disregard natin ang ating mga personal conviction. Wag kundi magiging kagaya po tayo ni Pilato. Amen? Gusto kong malaman natin, mga kapatid, nagagalit tayo maybe because of your love for your job or because of accumulating lots of money or friends na gustong-gusto mo pero hindi mo sila mag-give up dahil kaya hindi ka nagbibigay ng mga personal decision mo sa Panginoon. It's like Pilate. Alam niya ng ating Panginoong Jesucristo, wala namang ibang ninasang masama at hindi tinetreaten maging ang kanyang sariling authority. Tandaan po niyo, mga kapatid ko, pag si Kristo pinapasok mo sa iyong puso, tinanggap mo siya. Alam po ba ninyo, huwag kang matakot na akala mo pakikialaman ka na ng Lord. Hindi. Okay? Igigiya ka lang niya sa tamang paglakad ng buhay mo. Bibigyan lang niya ng magandang layunin ang buhay mo. Huwag kang matakot kung ang Diyos nakikialam sa mga bagay na gusto mo. Alam po ninyo, kahit pakialaman ng Panginoon yan, aayusin niya sa mas magandang pagkakaayos. Ganyan lang po ang ating Panginoong Jesucristo. At si Pilato po, mga kapatid ko, imagine, sana naisulat siya ng 4 na gospel. Sana yung kauna-unahang hentil na gobernador na masasabing ito, ang taong ito ay tumayo laban sa mga senador at siya ay tumayo sa kanyang personal conviction. Pinawalang sala niya ang ating Panginoon. Sana siya na yun, no? Kung gumawa lang siya sana ng tamang desisyon at kung sana gumawa siya ng kanyang personal na desisyon. Alam po ninyo, pagdating sa langit, maraming mga tao humarap tayo sa ating Panginoong Jesucristo.